Hello. Hello, guys. Ayan. Yes. Ay, taray. May pa-OBB tayo. I love it. Good evening. Good evening. Oo. Diba? Level up na tayo after Guys. episode 10. I love it. Meron na Kaya, tayong good intro evening. video. Oo. Mag-i-improve pa yan, feeling ko. Ayan. Yes. Okay, good evening and Thursday night na naman, mga best. Ayan. Hello. Ay, nako. Parang ang bilis ng pala. Ang bilis ng Thursday na naman. Pag-guest lang natin last week kila Kiwi, no? Tsaka kila Terech at Oo nga. Oo. Tama. Ayan. So, syempre, pag Thursday na naman, andito na naman tayong tatlo dito sa ating favorite na hangout pag Thursday, ang M&M. M&M. Chicken Night. Ulit na pala. Yes. Oh, alrighty. So, pakilala na muna tayo mga guys for those na mga first time na nanonood ngayon at hindi ako makakilala. Kasi baka naman isipin nyo sino ba to. Sino ba to mga to? Ayan. So, hi! Ako nga pala si Mark and ako yung isang tao na pag nagmahal, cute lang, pa-cute lang, paano lang, patanga lang, ganyan. Kumbaga, nang ma-in-love ako sa'yo, akala ko pag-ibig ko ay tunay. Ganyan, .com.ph. Very salbakuta-ish yun. Ganon. Yes. Ay, ako si Mark. Ako naman si Neil. Ako yung pag nagmahal, nagbabago para sa ikabubuti ng lahat. Wow. Sana all. Kailangan natin ng halo dito. Yes. Sana all, no? Yes, ako si Mean. At ako naman yung pag nagmahal, nakakalimutan na halos yung sarili. Yeah. Pero last na yon, promise. may disclaimer. Gusto ko yun. Oo, last na yon. Last na yun. Oh my gosh, sa feeling ko talaga. Alam mo, na-excite ako sa gabi natin ito kasi ito na yung continuation ng ating Valentine's series, di ba? Yes. So, the love month pa rin, no? Correct. Tuloy-tuloy yung usapan natin. But syempre, before we proceed to our topic for tonight, ayan, ano nang mga ganap natin sa buhay? Ano mga ganap natin sa buhay? Kumusta? Uy, Valentine weekend. Oo, anong ginawa niyo Valentine's? Singlehood ba? Ako mag-start. Ako ay lumpo nung weekend. Ay, nalumpuhan. May lumpuhang naganap. Guys, may lumpuhang naganap. Alam mo yan. Lumpuhang naganap. Ako ay lumpo dahil inatake po ako ng aking gout. So isang buong linggo po akong bedridden. Oo, kaya season 7 na ako sa Game of Thrones. Yes. Malapit na matapos. Malapit na, 2 seasons na lang. Oo, malapit na yan sa magandang ending. Tapos may mga pa-cute-cute din na mga movies. Tapos nakakapagluto, ganyan. So, ganun pa din, luto, bahay. As in, bahay lang ako. Fairness, Ayun. So, long weekend. Ako, ano bang ginawa ko ng weekend? Ay, nako. Di ba kasi Chinese New Year and then Chinese New Year, Year of the Ox, ganyan. Hindi Year of the X. So, nagpaka-Chinese lang kami ng kapatid ko. Meron kaming mga meron kaming siomai, pansit. Siomai, pansit, tikoy, and siopaw. So, very Chinese in effect, ganyan. Tapos, the next day, nag-Korean kami. Chinese, Korean. Tapos, Valentine's, ano bang kinain namin ng Valentine's? Lechon naman. So, Pilipinas naman. So, very, naman siya. Very, very around the, Asian weekend. Asian weekend. Tapos nun, nanood ako ng Hello Stranger, the movie, yung Boys Love series, si Tony Labrusca and JC Alcantara, which is a really, really, kasi isa sa mga favorite Boys Love series ko talaga yon, more than the others. Gusto ko yun. Nagbayad talaga ako sa KTX para mapanood yun. So anyway, suporta lang kay JC tsaka kay Tony, which is good. Ayan.
Yun lang, yun ang Valentine weekend ko. Valentine. Okay. Ikaw, Me, kumusta? Ako, sobrang saya nung Valentine weekend ko kasi nag-rides ako using my motorcycle, no? So, ang saya pala talaga, like, sarap ng hangin, ganyan. Tapos pag steady lang yung speed mo. Bisa, ang sarap mag-ikot-ikot. So, sobrang niyang fun yung pagmumotor. Yun nga lang, smooth naman yung yung pagra-ride ko and everything. Habang umaandar ako, okay naman, dami ko naikutan, ganyan. Yun nga lang, kung kailan nakapatay na siya, tinutulak ko na lang siya for finalization of the whatever. Ang bigat niya, yun, natumba siya. At nung natumba siya, pinilit ko siyang saluhin. And ayan ang lola niyo ko. So, kung sorry, hindi ako, natawa ako sa delivery niya. Pinost ko na yan recently, di ba? Ayun. So, na-injure nga ako kasi pinilit ko nga siyang saluhin. Yun, so na-injure yung wrist ko, ikot yung wrist ko, tapos medyo nadapa pa ako. So, may sugat-sugat din ako sa legs ko. Pero, okay naman siya. Kasi, yun nga, medyo tanga devils lang. Kasi kung kailan umaandar, okay. Kung kailan siya hindi umaandar, dun pa talaga ako na-injure. So, yun, dahil bedridden ako, nung after that, is nanood na lang ako ulit ng show. Which is, pinanood ko is Queen's Gambit. Which is sobrang ganda. Yung about chess? About chess. Oo. Kaya, parang gusto ko ulit tuloy mag-chess dahil dun sa Queen's Gambit. So, yun ang pinaka-highlight. Nevertheless, masaya yung weekend, especially because of the riding. Kasi talagang gusto ko talagang mag-ride. Kumusta yung motor mo? Walang gas-gas? Merong konti. Pero okay lang yun. Sabi nga nung rider friends ko, normal daw yun. Battle scars. Kumbaga, battle scars ko, tsaka battle scars ni Cap. Kasi yung pangalan ng motorcycle. So, more to come for us. Huwag nang injury and gas-gas, no? Just rides. Yes. Happy nagpapagaling ako ngayon ng aking wrist. Okay. Saya naman pala ang weekends natin. Happy Valentine's weekend. Yes. I hope na masaya din yung weekend ng ating mga viewers. Ayun. Speaking of viewers, alam mo, gusto ko lang batiin ang ating special friends. Ang ating friends na nakita ko talaga na mayroong mga pasingsing iba talaga kapag nakita ko may pasingsing na post, diba? So, ibig sabihin, ikakasal ka na, iiwan mo na ako nag-iisa. Congratulations, RJ and Day sa inyo. Yes, congratulations, RJ. I-congratulate din natin, she's watching right now, ang bagong kasal, si Georgia. Hi, Georgia. Hi, G. Congrats. Yes, so alam mo na. Yan, full of love talaga. Yes. Pag pinakasal, meron talagang lumpuhan. Literal, di ba? Pilay si Neil, may pilay din ako. So, yan. Ako na lang. Wag naman, knocks on wood. Wag naman, knock on wood. Oo. So, anyway. So, yan. So, eto na nga, especially, speaking of, love. Ito na nga. Oo, di ba sabi ko nga na continuation to ng natin. Continuation ito ng ating Valentine series. Ayan. So, ngayong gabi, pag-uusapan natin ang mga iba't ibang mga karanasan natin sa pag-ibig. Especially, kasi di ba, alam niyo ba yung saying na, di ba parati natin naririnig na, pag-ibig, pag chinelas sa puso ni naman. Ano to? Hahamakin lahat. Pag dumapo sa puso. Pag dumapo sa puso ni naman, hahamakin lahat. Masunod ka lamang. Yes. Okay. Ayun. At ika nga ng ating mahal na patron saint of the Valentine's Day, Donna Cruz, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Correct. So, yan. So, ngayong gabi, ayan, mag-uusapan na, ano ba yung mga ginawa natin para sundin ang tibok ng ating mga puso. Sana may music, no? Ano ba?
Pag nagmamahal kasi tayo, nagtatransform tayo at sa kung anong nagagawa natin. Correct. Simulan natin sa cute at masasayang mga at nakakatawang mga ginagawa natin pag tayo ay nagmamahal o na in love. Oh my gosh. Okay, so simulan mo yan, Em. Ano ba? Ako marami kasi feeling ko yung mga in love moments ko hindi seryoso. I mean, bakit naman? No, I mean yung mga ginagawa ko. Ito number one, ito. Hindi naman nakakatawa kasi ako pag naaalala ko ngayon, natatawa ako kasi before, tiga Malate ako, 'di ba? Tapos yung guy, tiga Eastwood, sa Malate. Malate, Manila, Eastwood, Quezon City. So, umaabot ako ng Eastwood, at nag-overnight ako sa Eastwood. Kasi nga, nandun siya. So, overnight. Which is, okay lang naman kasi, malapit naman yung sa work. Pero, yung moment na tiga Malate ka, tapos may mga moments na galing Eastwood, uuwi ka ng Malate. Yung mga ganun, di ba? So, parang, I mean, yan lang yan, hindi pa extreme yan. Kasi alam ko may mga ibang mga tao na nagsasabi na, lumilipad ng 1,000 miles para lang mag-ice cream. Yung mga ganun. Oo. Diba? At yung ginagawa mo yun, hindi dahil sa, ang tawag mo dyan, hindi dahil sa, kung ano pa man. Hindi kasi, syempre, may feelings ka for the person. So, gagawin mo yun. So, ito pa. Sometimes, even yung dating, even sa dating. So, kunyari, feeling ko, gusto ko tong person na to. So, one time, nag-agree kami na mag-date. So, hindi ko naman alam na pag ikaw pala ang nag-i-invite mag-date, dapat, ikaw ang magbabayad. Hindi ko alam yun. So, si Kuya, ando na kami. Diba? So, bibili kami na. Nasa Robinson's Galleria to, maalala ko. Robinson's Galleria. So, ayan na siya. So, bumili na kami ng ticket. Buti na lang may pera ako kasi kung wala akong pera, hindi rin nagdala ng pera si Kuya. So, alam mo yun, parang, ganun, okay, ganun pala yun. Pag ako pala nag-invite, ako lahat magbabayad. So, buti na lang nauna kami mag-sine, hindi kami nauna mag-dinner. So, kung isipin mo na lang kung nag-dinner kami muna, ubos ang pera namin kasi nag-dinner kami sa isang Japanese. So, ganyan. So, pero di ba, yung lang, for me lang, parang, kasi pag nai-inlove ka, parang, ang daming katangahan na nagaganap sa buhay mo. Yung parang ako, so, ayun na, ganon. So, okay lang sa akin, ako na nagbayad. Okay, tanga-tangahan ko. Second, meron pa ako isa. So, parang, third na experience ko is yung, so si Kuya, nagkatrabaho sa BGC. Okay. Ako, nakatira sa Malate. Ayan. Tapos, wala siyang baon. Wala daw siyang baon sa wala siyang baon pang lunch. Diba? So, si Kuya pumunta ng BGC. Kasi night shift siya doon. So, parang hapon nandoon. So, bumili ako ng pagkain ng Jollibee. Kasi may Jollibee doon sa baba. Tapos doon, at doon na siya, dumating siya, pinigay ko yung Jollibee. Tapos noon, kinuha ni Jollibee, and then, umakyat sa building. Tapos si Kuya, umuwi sa Malate. Very good. Diba? Ang ganda. Galing. Galing din. Pero, oo, may mga ganun pa. At may mga iba pang mga moments yung mga katangahan moments na ang tawag dyan, for example, di ba, alam mo naman tayo sa business natin of providing jobs for the people, di ba? Yes. Si Kuya, gagawa ng resume, di ba? Kasi gusto tulungan, yung, bakit ka nag-ay nako? Meron ka bang ganyan? Gagawa ka ng resume. Kulang na lang ikaw yung mag-conduct ng job fair para sa kanya. Oo, ikaw mag-interview, interviewin mo siya, ganyan. Tapos, nanghiram pa ng coat, ganyan. So, gago. Alam ko, nakita kami sa may export bank na McDonald's. Tapos, nag-print ako ng resume. Girl,
Oo, sa Makati. Galing ako Malate noon. So, anyway, so yung mga ganyan. Tapos, ay, nako, ang dami pa. As ito, ang pinaka siguro, yung mga katakatangahan niya, parang, eto, so magkasama kayo, di ba? Magkasama kayo sa gimmick, ganyan, whatever. Ending, tapos umuwi na. Umuwi ka na rin. Ito naman, Mandaluyong area na kami. So, ganyan. Tapos, si kuya, sabi niya, natatakot ako sa bahay kasi parang may pusa na nakapasok. Takot ako sa pusa. Galing Mandaluyong City, pumunta ng another Mandaluyong City para lang maghanap ng pusa. Tapos hindi ko nahanap yung pusa. So, walang pusa. So, parang, tapos ending, sige, dito na lang ako matutulog. Although, nung natulog ako, wala naman nangyari. But anyway, so alam mo yun, yung parang magkasama na tayo the whole day. So parang ako gusto ko na rin magpahinga kasi the next day may trabaho and all. So, ending, wala akong dalang damit, girl. So, alam mo yun. So, mga ganon. So, ano bang mga katangahan ng mga pinagagagawa niya sa inyong buhay? Bago ako mag-share, mag-hello muna tayo sa mga nag-comment. Oh, yeah. Si TV, tsaka si Ru. Hello. Hi, guys. Ayan. Hi, guys. Nanonood din sila, Faye. Kung meron din kayo na experience nyo. Correct. Kung may mga matitindi kayong nagawa dahil sa pag-ibig, dahil sa pagtibok ng puso niyan, ano ba yan? Ikaw din. Ako, hindi naman siya, hindi sa romantic love. Love for friends. Medyo nagpakatanga. Hindi man tanga. Parang lang din. Cute lang din na sacrifices for friends. Kasi nung dati, taga Makati pa ako nag-work. Sa Magallanes, sa Pasong Tamo Extension, yun yung area namin, sa dati kong company. Tapos, yung best friend ko sa work before, taga-QC siya, taga-congressional, taga-bahay Toro. Wow. So, ang gagawin ko, para nang makapag-bonding kami, from office namin, magdadrive siya, tapos sasamahan ko lang siya, tapos kakanta kami doon, tapos mag-uusap kami, tapos tatambay kami sa McDo Centris. Sa Centris, sa layo naman area. Oo, doon kami, tatambay kami doon. Tapos, o kaya sa Vertis, yan yung mga tatambayan namin. Tapos ihahatid niya ako hanggang doon sa flyover ng North EDSA. Tapos tatawid ako. Tapos magbabas ako at uuwi ako ng Cavite. Wow. So, Makati, ihahatid ko siya to QC. Tapos ako uuwi mag-isa papuntang Cavite. I love it. Ayan. Oo. Pero kasi ano mo yun? Oo. Alam niyo naman. Oo, ganyan. Pero masaya naman. Oo, treasured moments yan. Kaya sabi ko last week, di ba? Quality time talaga ang aking at service. Actually, yun yung outward ko talaga. Anyway, yun, hindi naman siya nagpakatanga. Parang medyo din, impractical na, di ba, imbis na from Makati, dumiretso na ako ng Cavite. Umikot pa ako ng North. So, katangahan ba yung alam mo yung nauso yung talk, yung Sun na Anli. Sun. Okay. Sun Anli. Anli, diba? O diba, ako Forever Globe. So, bumili ng Sun para may makausap sa Sun. At ang kausap ay siya lang. Isang tao lang. Sun to Sun, girl. Ganun. Napaka-exclusive. Oo, Sun to Sun eh. Tapos hindi pa uso ang dual SIM noon. Alam mo naman, wala pa dual SIM. Nagpapalit-palit ka ng SIM. Nagpapalit ka pa ng SIM. Dalawa ang cellphone, te. Dalawa ang cellphone. Bored ka talaga, Beg. Isa nakagloko, oh my God. At tapos, ang sobrang funny kasi hindi mo siya nakuha after. Ikaw, Be, anong mga experiences mo na ganito? Ako sobrang dami kong funny, nakakatangahan na nagawa sa buhay. Siguro in relation dun sa ginawa ni Neil na effort ng dulo-dulo efforts, ganyan. Nalala ko isang ex ko. So mag-ex na kami noon, pero mahilig kasi kami magbalikan noon. So parang balik hiwalay, ganyan. Tapos nung isang moment na hobby namin magbalikan at maghiwalay.
So, nung isang moment na parang magbabalikan kami. So, date ulit, ganyan, kita-kita, ganyan. Nag-work siya sa nag-work siya sa Balintawak. Sa QC, di ba? Kumusta naman? Far QC. At alam naman, ako taga Las Piñas City, di ba? Ganyan. Tapos text lang kami the whole day, ganyan. Tapos, pauwi na ako from office, papuntang Las Piñas. So, nandito na ako sa Las Piñas. Tapos nag-text siya, kasi panggabi siya usually eh. So, nag-text siya, tapos sabi niya, wala pala akong gagawin tonight. Sabi niya gano'n, kasi hindi daw natuloy yung nila. Sa kasi siya nag-work sa isang TV station. Hindi daw natuloy yung parang shoot or something. Hindi wala akong gagawin, ayaw daw niya umuwi. Tapos tinanong niya ako, saan ka na ba? Gumanon siya. Tapos inisip ko, ayaw nun na yung nag-e-effort ako masyado for him. Nasa Las Piñas na ako. Sabi ko, ay, okay lang, nandito pa naman ako sa office. Ganyan. So, anong office yan? Basta sa isang office. middle ground. Medyo near sa QC, ganyan. Pero nasa Las Piñas na ako, ganyan. Pero dahil gusto ko talaga siyang makasama ng day na yun, sinabi ko lang talaga, nagpaalis pa lang naman ako ng office. Sige, puntahan na lang kita. Sabi niya, okay, hintay kita. So, Diyos ko. Pero malapit ako sa kanto ng bahay namin. Ay, ang lola niyo, balik ng QC. Tapos parang, sabi niya, ang tagal naman, sobrang traffic ba talaga? Sabi ko, oo, sobrang traffic. Yes. Ayan. So, ganun mga effort. Tapos itong same person, isa pa, would be itong same person na rin to. Nasa naman kami, nasa hiwalayan moments naman na kami. So parang nag-aaway na kami. Ganyan. Ang hiwalayan moments kasi namin is either siya yung sumusuko or ako. Itong moment na to, siya yung ayaw na ulit. Ganyan. Ako, gusto ko pa, parang ganyan. Panggabi nga siya, di ba? So parang ayaw na niya, binire-reject niya yung tawag ko, hindi siya sumasagot sa text ko, ganyan. So, naisip ko talaga was, puntahan ko nga siya sa opisina, ganyan. Favorite niya ang shawarma, ganyan. So, ang gata niya, gabi na to, mga alas 11 yato, alas 12 na gabi. Then, alauna na pa yata ng madaling araw to, kasi galing ako sa inuman nito. Nung bumili ng shawarma yung lola niya, habang lasing-lasing. Tapos, punta ako sa gate ng office niya. Tapos sabi niya, ma'am, saan po kayo pupunta? Sabi ko, hinahanap ko si ganyan. Sabi niya, si Neil, hinahanap ko si Neil Gallegos, ganyan. Palabasin mo siya. Sabi, hindi po pwede, ma'am, kasi nagtatrabaho po sila, bawal po sila mag-istorbo pag nagtatrabaho. Sabi ko, hindi, ka-text ko siya, sabi niya sa akin, pumunta ako dito, lalabas daw siya, hindi po talaga pwede. Ito, may dala akong shawarma. At sa guard siya nakipagtalo. Nagsisisigaw ako doon, Neil, may shawarma. Halo. Ayun, tapos ending, and then hindi naman talaga siya sumasagot sa tawag ko or so. So, hindi naman siya lumabas, tapos si Kuya, pinapalayas na ako, galit na galit ako. Sabi ko, gagawin ba dito sa shawarma na to? Hindi, ma'am, ibigay mo siya sa kanya sa loob. Hindi, bawal nga po silang istorbo sa loob. Ikaw na kumain ng shawarma ko. Tinapon ko kay Kuya yung shawarma. Oo, favorite yan ng mga friends kung umabot dun sa kwentong yun, tawag nila yun yung shawarma mo. Ayan yan. Ayan. O, diba sis, kasama ko yan si Jem. Nung umiinom ako nun at nagsha-shawarma. Kulang na lang mag-walling ako dun sa gate tapos may yung shawarma. Huli mo yung shawarma. Super pagkatanga na yung ganong girl shawarma. Lasing-lasing ka pa doon. Oo, lasing pa ako. Ibang level. Nung time na yun, parang ang sakit-sakit na moment. Pero nung pinagkwentuhan nyo na ng mga friends yun, nakakatawa lang siya talaga. Correct. Nakakatawang katangahan. Yun. Oo, totoo yan. Yes. So, pero, meron mga ibang mga moments. Sa sobrang tanga mo, I mean, sometimes kasi, like, di ba, pag nag-ano tayo, pag in love tayo or whatever, yung katangahan natin, nagbo-borderline na ibang level na. Yung parang obsession. Hindi na tama, oo.
Oo. Ikaw ba, na-feel mo ba yan, Me? Yung gano'n, yung shawarma moment, anong mo doon? Experience? Ako kasi, yun nga, sabi mo nga, there would be times talaga na darating ka sa point na it's not healthy anymore, at least for you, no? Lalo na for you pala. Ganyan. So, si shawarma guy kasi, hindi, okay, healthy ang relationship naman. So, wala naman akong major, parang sobra ko nagpakasasa sa kanya or walang ganun. Pero I have had relationships na talagang dumating sa point na it was not really healthy for me anymore. Kasi I did things na talagang OA na. Kumbaga, hindi naman literally obsession, pero to the point na lang talaga na almost nakakalimutan mo na yung sarili mo. Just to provide everything you can to show how much you love the other person. Yan. So, best examples ko siguro would be like I said kanina, yung hindi na healthy for you, so things that will not be healthy. Number one is, if you find yourself na financially nagpo-provide ka na for the person, like maraming, parang yung money mo, which is supposed to go to a lot of other things in your life, pwedeng sa anak. Ako, I recently, para sa anak ko na lang sana, binigay ko pa din sa ex ko, kasi nga parang yun yung idea ko of how it's parang sacrifice for the sake of love, parang ganun. So provide ka financially, tapos minsan darating sa point na na pati time mo tinatanggal mo na sa sarili mo at saka para sa ibang tao sa buhay mo, tapos nakakulong ka na lang dun sa tao na parang almost 100% of your time, inikot mo na dun sa tao, then you forget to spend time with your friends, with your family, and even yourself, no? Pati mga hobbies mo, pati mga gusto mong gawin, dati-dati, like ako for example, dati nag-workout ako, nanonood ako ng TV shows most of the time, to keep me entertained, ganyan. Pero nung nakasama ko, like, for example, itong ex ko, is parang hindi ko na siya nagagawa. Kasi nga, parang may time na consume to serving him, parang ganyan. So, isa yun, yung physically drained ka na, kasi pagod ka na rin. Kasi nga, serbisyo ka ng serbisyo coming from that, last week, di ba? From the topic last week na, sobrang pagsiservisyo mo, okay lang naman na magserbisyo ka for the other person. Pero sometimes, dahil nga napapakasasa ka, parang minsan, wala nang balik, but parang ikaw na lang yung lahat ng pagbubanat ng boto, ikaw. Pagluluto mo, paglinis ka ng bahay, ganyan, habang yung isang tao, yung like yung ex-boys, nakahiga, di ba? Yung mga ganyan. Pero during those times, parang sa akin is wala din service naman kasi talagang ang language of love ko, ganyan. So, that's physical. Tapos, worst would be the emotional part wherein, parang yung mga, ang dami mo nang nakita na red flags, like, nagsasalita na ng masama sa'yo, ninura ka ng pagkatao, minumura ka na, obvious, nahuli mo na nagsisinungaling sa'yo, nahuli mo na nag-cheat sa'yo, pero nagbubulag-bulagan ka. Kasi nga, oo, diba? So, yun, sobrang, parang yun nga, like I said kanina, during that time, I knew that they were wrong, pero I still kept on holding on, parang ganyan. So, yun nga, gaya na sinabi ko kanina, the relationship really becomes unhealthy for you kasi parang wala na, umikot na yung mundo mo dun sa other person. Sinaktan ka na financially, inabuse ka na emotionally, mentally, inabuse ka na rin physically, pero you kept holding on. I think ang usual na nangyayari kasi sa mga taong ganun, like ako for example, why I hold on to
relationship, o held on to the relationship, is yung yung meron kasi gustong panindigan na hindi kaya kong baguhin yung taong to. Parang Oo, correct. Pero, bottom line, like, yun nga, it's just bound to fail eventually. So, yun nga, so it failed miserably. Pero at the end of the day, is, yun, at least, it failed, no? Kasi hindi naman talaga siya healthy for you. So, yan, ganyan kabigat yung point na hindi na to nagpapakatanga eh. Ibang klaseng katanghal levels na to, 1,000%. Oo. Pero mahal mo yung tao, di ba? Mahal mo yung tao. Kaya mo nga siya ginagawa eh. Correct, oo. Kaya mo siya ginagawa. Kasi nga, mahal mo. And usually, if you're a person who is truly loving, who's truly empathic, who's truly, yung talagang nasa heart mo yung totoong pagmamahal, ang alam mo, ang love talaga is all about giving. So, talagang ibigin. Yun nga lang. Like sa akin recently was talagang you forget yourself and it becomes really toxic and which is hindi naman talaga tama. So, and a lot of people yan. May messianic complex. Ano yun? Oo, hindi ko alam yun. Parang Messiah, parang acting as a Messiah. Savior. Okay. So ang parang yun nga feeling ko is kaya kong baguhin yung tao, parang gano'n. Oo. Pero parang may nabasa ako na parang when you're in a relationship daw, parang dapat daw hindi ganun yung maging goal mo sa relationship na baguhin siya. Naniniwala ba kayo doon? Oo, kasi 'di ba dapat daw na pag nasa relationship, na mag-grow, mag-grow yun at sa kanya manggagaling yung pagbabago, parang ganon. Pero pag yun naman ang naging purpose mo sa isang relationship na baguhin siya, hindi daw, walang magaganap daw. Ayun, so wala. Pwede kasi na you are one person who will inspire the other person to change. Yeah. Correct. Pwede naman yun. It happens naman. So, later on, we'll be talking about that. No, it happens naman. Pero, more often than not, nung gagaling talaga dun sa other person yung change na yun. Pero kung ikaw yung magpipilit, if you see that it's not happening, pero in your head, hindi, kaya ko pa to, dun ka talaga darating sa point na wala na, almost leading towards obsession ka na, not really of the person, no, pero really obsession with the relationship, with how you want the person. With fixing the other person. Fixing the other person. Yun ang usually na nakikita ko na behavior talaga ng mga tao na tulad ko, na yung nagsistick sa mga toxic relationships. Kasi nga, we feel that we can still fix these people. And the longer we stay, so nagsistick kami, so we stay longer, and then the longer we stay, the harder it is to let go. Ganun talaga. Correct, so yun, ang hirap. Kayo ba may ganyan din kayo? Ako iba. Di ba? Ako naman iba kasi at least kayo nasa relationship kayo. Sa akin naman iba kasi ako, kunya may gusto ko sa kanya. So sobrang gusto ko yung taong 'yon. And syempre kasi wala siyang gusto sa akin. So parang ako, okay lang naman na wala kang gusto sa akin. Pero sana man lang, 'di ba? At parang ako nung time na 'yun, parang isipin ko, sana man lang ma-appreciate mo yung ginagawa ko kasi tulad mo, ganun din ako, marami akong ginagawa for the person, and ganyan. So anyway, tapos nalaman ko na meron siyang dinidate na girl, kasi boy yun, di ba? May dinidate siyang girl. Nakita ko yung girl, oh my God, sobrang syempre gusto ko siya eh. So parang, sobrang galit ko siguro or whatever, or whatnot. So hindi ko alam kung kanino ko sinabi. So parang sabi ko na, grabe ba yan? Ano ba yan? Pinatulan niya yung lumba-lumba yun. Yung lumba-lumbang yun. Kasi medyo chubby yung girl. Kung lumba-lumbang yun, ganyan. Girl, tapos andun si kuya sa side, narinig niya. Tapos parang nagalit siya sa akin. Kasi parang sabi niya, bakit ka ganyan? Ba't mo ginaganon yung tao? Ano bang ginagawa niya sa'yo? So parang gano'n. So parang ako, wow, parang gano'n. Bakit ko ba sinabi yun? Why did I... Yung parang gano'n. So kumbaga,
hindi siya dapat na lumalabas sa bibig mo kung talagang gusto mo yung isang tao. Huwag kang mandamay, parang ganyan. Yun yung realization ko ngayon na binabalikan ko yun kasi parang dapat sabi nga nung isang pare kong friend, sabi niya, dapat makontento ka sa kung anong pwede niyang ibigay sa iyo. 'Di ba? Parang hindi mo dapat ini-expect na ma-reciprocate niya in the same intensity yung pagmamahal mo sa kanya. Which is, masakit siya at one point, pero that doesn't mean na you are free to do like yung mga ginagawa, yung parang gano'n, yung mga pambubuli na. And sobrang nakakahiya lang yung time na yun. Oo, sobrang nakakahiya lang yung time na yun kasi narinig niya yung remark ko. Alam mo yun? And buti nga na even after that, I mean, we still remained friends na okay pa rin kami. It's just, nag-break din sila eventually. So, parang, good riddance. But anyway, so yung gano'n. So, parang inisip ko na parang your obsession, sometimes, yung ginagawa mo, parang hindi na mabuti. Hindi mabuti sa'yo, hindi rin mabuti sa ibang tao. Kasi, di ba, who am I to judge? Am I a judge? No. Di ba? Ayun. Ako, iba naman yun sa akin. Iba yung experience ko naman. Ano siya, nag-stay kami sa relationship, pero yung relationship na yun, wala siyang label. Okay. Pero may commitment, tas may konting exclusivity. Pero, friends lang. Friends yung title nyo together. Parang yung label nyo together, friends. Parang pag tinanong, ano kayo, friends? Parang ganun pa yung sagutan. Parang friends. Tapos, tumagal siya ng matagal. Matagal siya. Taon din siya tumagal. Pero alam mo yun, parang, ba't ako nagsistay dito? Parang, tuloy, ang daming missed opportunities dahil doon. Kasi, may mga taong parang, ang dami na nagsasabi sa'yo na, malis ka na dyan. Total, wala naman kayong parang assurance na talagang kayo. Ay, ilang years to, Neil? Gaano katagal? Mga mga 2 years plus. Oh my God. Mga 2 years plus. Tama. Almost 2.5. 2 years, mga 3 months. Okay. Bilang na bilang. So, ano yung parang MU lang kayo, ganyan? Pero parang kayo magjowa. Oo. Alam mo yun, exclusive na may selosan na nagaganap. Wow. Oo. Pero friends lang. Tapos ganun din. Sa circle niya, friends ang pakilala. Sa circle ko, sabi niya, friends lang daw pakilala. So, friends lang. Pero magkasama kami. So, parang, alam mo yun, nakulong lang ako dun sa... Wala na. So, but how did you let it go? How did you go out of that? Well, siguro dahil nga, sabi ko nga kay Mayan, parati kong sinasabi kay Mayan, ako yata yung type na tao na parang, sige lang, gawin mo lang sa akin ang gawin, pero may certain threshold ako na hanggang dito lang. Parang, pag nasaid mo ko, parang, yun na yun. Tapos, in one snap, parang Thanos na wala talaga naging abo. Pero in that relationship, in that relationship, ang tagal ng threshold mo, 2 years. Oo, 2 years. Oo. Kasi ano naman, I mean, wala akong maisip na word ko, di beneficial. Wow. Beneficial. May mga holding hands naman to, sweet-ang. Oo, may intimacy naman ng konti. So, pero kasi ano siya, tawag dito, friends. Wala kang assurance talaga na parang kayo. Tapos, kayo, by function, pero by label, parang wala. So, parang nakakawala ng gana. Tapos, parang paulit-ulit kang magtatanong, i-reassure mo at mag-revalidate ka na, ano bang meron tayo? Tapos ang sagot sa'yo, wala, masaya, yung mga ganyan. Parang, bakit yun yung sagot mo? Walang sagot sa tanong. Ayun. So, nanawa na lang. So, I think yun yung yung difference nung kanina, yung first na pinag-usapan natin, which is yung mga cute-cute na katangahan, yung, nagpapakatanga ka lang na cute versus yung nagpapakasasa ka na. Oo, nagpapakasasa kasi is yung parang you're staying in a situation that you're not supposed to stay in anymore. And you're not comfortable with in the first place. Oo. Correct yan. And a lot of people are really, experiencing this. Si Jang, Jang, naranasan ko yan.
Huwag kang mag-alala, nakaka-relate ako dyan, Jam. Oo. Pero ano kami, good friends kami ngayon. Wow. Ayun, good friend. Friends kami ngayon. So, ano hindi, friends. Friends din lang naman kayo dati. Oo nga, wala kami nang naganap sa inyong live. Wala na nga lang nagaganap ngayon. Okay. Ayun, so sobrang I think a lot of people can really relate to scenarios like this one. Ayun, nagpapakasasa kami talaga, and you tend to forget yourself and to prioritize the other person more than yourself, which is really, really unhealthy. Love naman kasi is sacrifice, no? Pero yung going that's through too that, much sacrifice. Yeah. Oo, too much sacrifice to the point na you lose yourself. And you hurt yourself. And you hurt yourself. Nagpapa-abuse ka na nga, nasasaktan ka na nga ng other person, ikaw mismo sinasaktan mo rin yung sarili mo kasi you allow it to happen. Yes. So yun sana yung blame to yourself. Yun sana yung ayaw natin na part ng pag-ibig, no, which is sadly yun ang usually nangyayari. Kasi ang gusto talaga natin, since it's love, no, love is supposed to be a positive thing. At love is supposed to make you happy, make to inspire you, make to you be inspired. So there are many things naman na this is what's supposed to really happen. Kasi mga bagay-bagay na love, ang result ng love sa'yo ay nagiging positive. Di ba, no, Neil? Yes, oo. Yung mga nagpapakatino dyan. Yung mga nagbabago, oo. Alam mo, there's this one time. Babago for the positive, ha? For the positive. Yes, for the positive. Oo, for the positive, of course. Kasi ako, I would say na with my past experience, this is a positive thing. So, I would say, kasi sanguine ako, kilala ng lahat ng nasa circle ko, or lahat ng nakakakilala sa akin, na sanguine talaga, as in, extrovert. Always out there, outgoing, loud, diba, speaks of my mind, ganyan. Yan ang pagkakakilala sa akin, friendly. Pero there's this relationship na hindi ko alam kung anong merong dulot sa akin ito, at bigla akong gumanon. Alam mo, paano ba? Parang lumiit yung circle ko. Pero ano siya not in a bad way. Yung pagkaliit ng circle ko is na-appreciate ko kung sino lang yung mga talagang quality, hindi pinag-i-exertan masyado ng energy. Tapos, over the years na parang nandun ako sa relationship na yun, parang nare-realize ko na, ay, oo nga naman, ba't dati parang anday kong inaaksayang oras dito sa taong to, dun sa ibang tao, sa mga outside ng circle. Parang wala naman pala talagang dulot, parang ganun, sayang oras. So, ano siya, parang malaki yung naging impact niya sa buhay ko in choosing the circle. Yun, kasi talagang, ang ano niya sa akin lagi niya sinasabi sa akin na, you just choose a few. Kasi hindi mo naman kailangan na madami, kasi sabi niya, ikaw ang attention mo, mahirap i-hold. So, yun yung observation niya sa akin. Mahirap i-hold talaga yung attention ko, which is true. Kasi talagang jumpy yung thoughts ko Talagang, pag may nakita akong, uy, ganun. So, tinuruan niya akong magkaroon ng focus. So, yun. Pero, yun yung time na nandun ako sa relationship na yun. No? So, may mga naging changes. Tapos, may mga friends lang ako na nakilala ko na talagang spender, sobrang ganun talaga, talaga. Oo, parang walang problema, money, at least money paper only lang. Pero noong time na nag-engage, yung engagement, simula ng engagement nila, parang pag nagkikita-kita kami, kasi college buddies ko yun. So pag nagkikita-kita kami, talagang ilalatag nila sa amin yung plans nila, tapos na meron na silang ininvesta na bahay, tapos bumili sila ng farm sa Batangas. Wow. Oo, tapos may mga kausap na silang mga may-ari ng mga manok, ganyan, ng livestock. Oo, tapos ngayon, kasi nung kinasal sila, parang very recent lang. Ayun na, as in pagkakasal, may bahay na sila, may business na sila, may kotse. As in, planado yung buhay. Pero itong classmate ko na to, yung guy, sobrang spender to. As in, talagang
what's new, I'll buy it. Parang ganun siya. Tapos ngayon na nagkaroon siya ng pamilya na kasi may anak na sila. So, yay, congrats, Mako. Ayun. So, may anak na sila. So, yun. Ang ganda kasi talagang biglang ganun. As in, parang dumiretso tumuwid ang daan sa kanya. Oo, lahat ng ng finances niya ngayon naka-plan na, may budget plan, tapos sabi niya tinuruan niya ako kasi dati nung sabog yung finances ko, nagpaturo ako sa kanya. Sabi ko, paano mo nilagyan ng direction yung finances mo? Sabi niya, kasi magkakaanak na ako. Tapos, yung wife niya, sobrang ganun, as in talagang higpit sa pera nun. For herself, hindi yung pera nila as spouse. So, yung pera nun. So, parang sabi niya, nahiya daw, sabi niya, sobrang tipid nitong misis ko, tapos ako spender. So, parang na-inspire siya na mag-save. Trinay niya mag-save. So, yun, ang ganda na ng bunga ng pamilya nila ngayon, sobrang stable nila. Tapos, isa siya sa ngayon sa mga nagdo-donate dun sa school namin. Oo, every time na may mga something, parang nakakatuwa. May mga ganun akong friends. Yung mga nagkaroon ng direksyon nung nag-asawa at saka nagkapamilya. Oo. Actually, simula pa lang nung sila, engagement pa lang nagsisimula na siya Kasi doon nagsimula yung planning nila engagement. Prior engagement, may plans na sila So, ang galing din. May mga ganun pala talagang relasyon. May mga ganung relasyon yung binabago ka for the better. Yes. Speaking of engagement, RJ and Day, narinig niyo yun. Yes. So, baka naman. Di ba? Ninang. Ano ba? Ako, siguro, more of, like, nagbabago ka kasi hindi mo na iniisip yung sarili mo kapag yung love mo for that person. A long time ago, ako feeling ko kasi na-realize ko kasi na yung tao, wala talagang gusto sa akin. Which is, lahat naman ng mga gusto ko, walang gusto sa akin. Baka naman, no? The joke. Baka naman nanonood siya, no? Joke. So anyway, parang natuto ako magpaubaya. Ano mo yun? Moira? Yeah. Very Moira. Kaya sobrang personal yung song yun sa akin. Which is viral ngayon. 15 million views So, natuto ako magpaubaya. Kasi, syempre kasi if you like or if you love somebody, gusto mo talagang mapasa kanya o mapasayo siya, yung ganyan. Na no matter ano pang nangyari, kahit pa may jowa yan or kahit pa merong ibang nanliligaw sa kanya or something, gusto mo kasi mapasayo. Parang gusto mo ikaw lang magbe-benefit. Pero at the end of the day, ang dami mga nangyari. Kasi naalala ko talaga one time na parang nag-usap kami, tapos nun, parang nagkaroon ng closure. Alam mo yun, yung sa sobrang love mo sa kanya, nagkaroon ng closure to the point na wala nang magaganap sa inyong dalawa. Parang ganyan. So, hindi naman siya hindi naman siya yung parang tumino ako, pero it changed your point of view about things. Na parang, it's not, parang letting go of that feeling, of that love, made me realize na parang, baka mas okay na pag magkaibigan na lang kami. Yung ganun. Sobra. And true enough, girl. Even until now, magkaibigan pa kami. As in. So parang, mas na-treasure ko yung relationship na friends kami kaysa yung, nainisip ko, ano kayo nangyari? Siguro pag naging kami, nag-break na kami after ilang years. Ganyan. So yung mga ganun. Yeah. So, yeah, maganda yung dulot kasi napabuti yung pananaw mo sa buhay, napabuti yung pakikitungo mo sa kanya, sa ibang tao, and you get to understand na may mga bagay talaga na ano mo yun, hindi talaga pwedeng mangyari. Yun. Yung for me. Naiyak. Ikaw, me. Naiyak na si Kuya. Well, in fairness, in fairness naman, despite me being in toxic relationships, meron naman akong good things. Meron naman akong relationships na talaga nag-bring about ng better self ko, no? So, for example, I think, especially with yung dad ng baby ko,
Oh, yeah. Because it was really a good relationship at that moment. So, tagal-tagal din yun. What I found ako kasi usually is during those times talaga mag-limit ako, malandi ako that time. Before meeting him, ganun talaga ako. I really like exploring things, ganyan. Selosa ako, toxic ako sa mga boyfriends ko in the past, ganyan. Pero surprisingly, when I was in this relationship, siguro because I really wanted it to work, at saka mabait din kasi talaga siya. So, and siguro it's part of it na when you are shown how it is to be really loved na totoo, I think it's automatic also for you na hindi mo automatic, pero magiging mas madali na ikaw rin is i-return mo yung magandang nabibigay sa'yo. Kasi ang bait nitong taong to, treats you very well, ganyan. So ako, parang may realization ako na I shouldn't treat him bad. I shouldn't be the kind of person I was before. Kasi he doesn't deserve it. No? So parang yung pagiging selosa ko, yung pagiging toxic ko, yung pagiging nagger ko, ganyan. Tinanggal ko siya talaga. So, talaga naging smooth yung naging relationship. That time, I really wanted to change for him. Kasi nga, hindi nga niya ako pinatoxic sa bagay-bagay, tapos totoxicin ko siya, di ba? So, parang he doesn't deserve that pain. So, that's really a good transformation from you. Tapos, I know of, of people, like I know a friend na, sobrang minamit siyang girl, tapos mahal na mahal na yung girl. And this guy, hindi siya graduate ng college. Parang basta hindi siya graduate, undergrad siya ng college. And yung girl na yun, mas parang he really felt that he really wanted to be the best person for the girl. So kahit late na in his life, nag-enroll talaga siya. Sabi niya, she deserves the best from me. So, nag-enroll siya, ganyan. Tapos sa parang wala siyang pake, kahit pag nag-work na siya noon, kahit night classes, nag-a-attend siya para lang makatapos siya. Kasi at the very least, the only way that I can be a good partner to her is that makakuha ko ng better education, I get a better job so that we get a better future. So that's another Nagkatuluyan sila, Me. Oo, nagkatuluyan sila. So, parang yun nga. So, pag gano'n ang nagiging effect sa'yo ng love, you want to be a better person. Iba, no? So, parang, ewan ko, I think that's really how love is supposed to correct. To be, no? Yes. That should be the effect of love on you. Mm-hmm. Meron akong quick sharing. Pero hindi ko to story. Story to ng workmate ko. Ayoko. Pero feeling ko alam nito. Workmate natin. Wala natin talaga. Siya, tawag dito. Naalala ko yung nakwento niya sa akin yung love story niya. Dati daw palainom siya, palalabas. As in, ganun talaga yung nature niya. Tapos, nung naspatan daw niya yung wife niya sa isang somewhere, talagang sabi niya, ay siya ang mapapangasawa ko, ganyan. So, parang nakamute kami. Kasi yun, hinanap ni daw niya yung number, talagang naglakas loob daw siya, which is hindi daw niya ginagawa in the past. Hiningi daw niya yung number, tapos tinanong niya yung name, tapos yun, kinulit niya ng kinulit, tapos yun, niligawan niya, naging sila eventually, tapos ngayon, may family sila, 2 anak, tapos, everything changed, as in, yung buhay niya before na palainom, palalabas. Ngayon, lang siya. Nung normal days, bahay, trabaho, bahay, ganun lang. Ganun, tas errands para sa family. Yun lang talaga yung buhay niya. Tas nakaikot na doon. Kasi pag-uwi daw niya, alam ang rason niya. Pagod yung asawa ko mag-alaga isang buong araw. So, it's my turn na alagaan naman yung kilala ko na kung sino. Sweet naman. Ang sweet. Tago natin sa pangalang Santa Claus, Char. Oo. Tago natin sa initials na JBL. Na JBL. Oo. Nakakatuwa lang. Pero siya, sobrang inspiring ng ganun. Talagang, di ba,
babaguhin mo yung sarili mo para masatisfy mo yung, for the better, para masatisfy mo yung partner mo. Tapos, nag-workout naman na sobrang ganda nung pamilya nila. As in, ang gano'n, ang intact nila. So, nakakatuwa. Maganda yung values na nai-instill nila dun sa dalawang kids. Kasi nga sobrang love nila yung one another. Kasi ang sweet pa rin nila until now para sila nagliligawan pa din. So, yun lang, na-inspire lang akong i-share. Nice yun. Pero gusto kong i-point out yung sasabi ni Mehan kanina na parang yung, I think yun yung purpose ng love, di ba? Parang it has to change you, parang ganyan. Dapat merong mga ganong moments, kaya. At yeah, true enough, kasi sa mga kwento natin ngayon, sa mga kinikwento natin ngayon, feeling ko marami talaga, maraming nagaganap marami tayong nagagawa, the things we do for love, yan, marami. Sabi nga ni Jamie Lannister from GOT. Yes. The things I do for love. Correct. At sabi nga ni, kalimutan ko na. Sino ba yung kumanta? Sino ba yung sa Destiny's Child? Kelly Rowland. Kelly Rowland. When Love Takes Over. When Love Takes Over. Ayan. Yun. So, ayun. So, sa mga na-discuss natin ngayon, parang sobrang dami ko ring na-realize. Siguro sa before we end this, before we end the session tonight. Session talaga. The episode tonight, which is sobrang ganda. Dami kong dulot. Ayun. Gusto nyo ma-fill in the blanks? Pwede naman. Fill in the blanks tayo. Oo. So, ito yun. So, since yung title natin is Kapag Tumibok ang Puso. Ganun. Kapag tumibok ang puso, ... Yan. Di ba? Pwede. Di ba? Naalala ko pag tayo, pag nag-Thursday nights tayo, di ba? Meron tayong mga fill in the blanks. Ayun. So, kapag tumibok ang puso, paminsan, hindi gumagana ang utak. Kaya, kailangan mong i-balance ang tibok ng puso at ang takbo ng utak. Yun! O, diba? Kasi, nare-realize, kaya nagiging tanga, kaya tayo na-obsess, kasi yung iba yung iba yung dulot ng tibok ng puso, tapos yung iba yung ang utak, iba yung inuutos ng utak sa katawan mo, parang ganyan. So feeling ko pag tumibok yung puso mo, when you're in love, kailangan mong i-balance ng tamang pag-iisip. Ayun. Naalala ko yung gumaganon tayong heart over mind or mind over heart. Kasi ako mind over heart ako eh. So kaya ako nasasabi yun. So kailangan ganun, kailangan may balance kasi hindi pwedeng bara-bara lang yung gano'n. Kasi marami kang masasaktan. Masaktan mo sarili mo, masaktan mo yung the people around you, magpa-fail yung mga relationships mo. And when you get to realize these things, pag pinag-isipan mo na oo, mahal ko ngayon, alam mo yun, maraming dulot sa'yo. Yun. So, yan yung sa akin kapag tumibok ang puso. Ganun din sana yung sa akin. Sasabihin ko sana sabihin ko sana kapag tumibok ang puso, paganahin ang utak. Yung great minds think alike, in fairness. Oo. At alam nilang lahat yan na talagang ganun yung ko stand. Pero siguro sa akin ngayon, dahil maiba lang, wow. Kapag tumibok ang puso, patibukin mo din ang puso ng ibang tao sa paligid mo. So parang, love is not just for yourself, but you have to share it. Oo. So, be the source of love, if not for yourself, but for the others as well. So, di ba, para happy kayo lahat na nasa paligid mo. I love it. Sanguine approach. Very sanguine approach. Yes. So, yun sa akin. Love, sabi ni Maring Chris Aquino. Yes. Love. Ayan. Ako, kapag tumibok ang puso, dapat lahat ng gagawin mo is nakakabuti para sa'yo at para sa taong mahal. Yun. So, ako personally, coming from very toxic recent ex,
and a lot of learnings from it, no? So, kaya yung nasabi ko is that sometimes nga, we have the tendency to perceive that love is just, is parang we do everything for love, parang ganyan. Yeah. Pero my learning is that, before anything else, before you can even put love out there, the first thing that you have to do is that you love yourself first, no? Ayan. So, if you love yourself first, you know yourself, you set your boundaries, you set your limits. Kasi when you go into a relationship, it's a relationship, no? So the two people are supposed to be at work. So so dalawa kayo who will work on it. So hindi siya one way. Hindi pwedeng ikaw lang mo ikaw. Yes, love is all about giving. Pero it has fill in the blanks din natin. It has to be like holistic. Something holistic, parang ganyan, feeling ko. Yun yung gusto niyang sabihin. It has to be holistic. No, di ba, Me? Ayan. Yes. Anyway, nawala si Me. Ano mo kaya muna siya, Neil, yung magic natin. Yung ginagawa. It will work for the both of you, di ba? Hindi natin na-fill in the blank. Second in a row, wing time ko Oo nga. Wait, tatanggalin natin ulit, tapos i-add natin siya ulit. Ayan. Tignan natin para sumabay na ba ang beat ng bibig mo sa sounds? Yes. Ayan, medyo may delay, pero okay na yan. Ay, nako. Okay. Pag-ibig nga naman. Pag-ibig nga naman. Yun, so, as I was saying, yun nga, so a relationship has to be the both of you working on the relationship, and ikaw being on your end, na ikaw ang makontrol mo lang naman talaga yung sarili mo. First is love yourself so that you'll know if you how to set your boundaries, how to set your limits, and then you'll know, more importantly, is how to give the true kind of love. Learning to love yourself is the greatest love of all. Yan. Ika nga ni Maring Whitney. Lyrics lang siya dati, pero totoo, may point pala si Maring Whitney. Totoo yan. Totoo si Maring Whitney. So mga langit nawa si Maring Whitney. Yes. So, anyway, ang ganda naman ang pag-usapan natin tonight, and I hope sa lahat ng mga nanonood tonight, meron kayong kinapulutan na aral. Meron ba tayong mga quotable quotes tonight, Neil? Meron ba tayong mga quotable quotes? Meron sinabi si Gov, pahabol. Okay. Sige, Gov. When you're sharing your feeling to your someone and they claim it's toxic. Significant other yun, SO. Significant other. Sorry naman. Someone lang alam mo. And they claim it's toxic, it means they're not the correct recipient. So when you're sharing your feeling to your significant other and they claim it's toxic, it means they're not the correct recipient. Yes, never invalidate someone's feelings kasi it's not yours in the first place. Ako, share ko lang, I remember my ex, I was really pouring my heart out. Kasi sabi lang niya sa akin, ito kasi ko nung iniisip ko masyado kang madrama. Kasi alam ko nung naisip ko lang noon, madrama lang yata talaga akong tao. Pero may point doon si Gov na yes. Because they invalidated or they disregarded how you felt at that point in time. Correct, that it means they're not the correct recipient. Yes. So let's learn to give our love to the people who deserve it the most. Because sabi nga doon sa yung sa Perks of Being a Wallflower, ano ba yun? We deserve the love that I forgot na. Oo. I-research na lang natin. I-research na lang natin. GMG. Google mo, gago. Wait. Sabi, Perks of a Wallflower. Anyway, basta yun. Yeah. So, anyway, so yun lang. I guess yun lang. Meron pa ba tayong gustong idagdag for tonight? Kasi para hindi tayo mag-overnight. Thank you very much, guys, for watching tonight. Oh my God, sana
sana may na kinapulot nyo ng magandang aral itong gabing ito. Ayan. So, thank you very much. So, please. Sabi ni Hodor. Hodor. Si Gov. Oo, sabi ni Hodor. Ay, sabi ni Groot, I am Groot. Oh, bakit ba? Hindi mo naiintindihan yung sinasabi nila, pero nafe-feel mo kung ano yung message nila for you. Correct. Hodor. Ganun na yung naging na-miss mo ba si Hodor? Namatay na ba si Hodor sa season 7? Bakit mo naman kinuwento? Ba't natin isi-spoil? Sorry. Bakit mo kinuwento? Ano yan? Alam na ni Neil. Tinanong ko kung namatay na siya. Namatay na siya noong season 6. Oo. Namatay na pala siya. Namatay na pala siya noong season 6. Yeah. Season 5 or 6, basta in the previous seasons. Or naiwan siya dun sa puno. Anyway, so, okay. Maraming salamat once again. Please like and share our Facebook page and subscribe to our YouTube channel, M&M Chika Nights. And every Thursday, nandito kami nakikipag-chikahan. And of course, don't forget to share and like our Facebook page. Ayan. At i-share nyo rin sa mga friends nyo para naman makita din nila kung gaano ka-enjoy manood ng M&M Chika Nights. Correct. Yes, and continue sharing us topics that you want us to discuss about. And then, gaya nung last week, we are open to guestings, appearances, and people who want to really talk about something that they are masters of or expertise of during the show. So, magpresenta kayo and volunteer yourselves. We are inviting you. We are open to those kinds of guestings and appearances. So, yan. Yes. Okay. So with that, thank you. Ito na, alam ko na yung quotable quotes ng perks of being a wallflower. Ganda pa man din yung moving yon. Oo, sabi niya, why do I and everyone I love pick the people who treat us like we're nothing? We accept the love we think we deserve. Yun. We accept the love we think we deserve. And with that, thank you very much for watching. At thank you very much. Hanggang sa susunod na weekend. Dito lang. Thursday night. Yes. Hindi pala weekend. Hanggang sa Thursday night, Ben. Oo, thank you very much. This is Mark. This is Neil. Yes, and this is Mean. And this is M&M Chika Nights. Good night, everyone. Yes, good night.